Ayan na. Ayan na po yung bangka at ano na po, binayaran na po ng 700,000. Ibababa na po, kinukuha na po nung nakabili. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Ayan na. Di wag na lang, di. Sabihin mo, di wag na lang. Ano wag na lang? Hindi na pwede yan, bayad na eh. Nakapirmahan na eh. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Di wag na lang. Sige, balik mo lang natin yung pera. Anong balik yung pera? Hindi na pwede balik yung pera na yan. Binayaran na. 700,000 po binayaran. Ang gastos ko po dyan sa bangka na yan, 1.3 million. Sipin mo, nabili lang na 700,000. Yan, di naman ganda-ganda yan, oh. Laki-laki yan. Ilang buwan lang yan, bawi na yung na yun, 700,000 pag may negosyo tayo. Sabihin natin, wag na. Ikaw nagpipilit-pilit dyan na bili ng kotse, tapos ganyan. Di wag na nga. Di na nga. Hindi mo pa ako pinatulog kagabi, sabi mo, benta na talaga. Gustong-gusto mo talaga yung sasakyan. Magbe-birthday kasi siya, pinapili ko siya kung handa o kotse. Kotse pinili niya. Yung kotse may kamahalan din. O ngayon, bibenta ko yan. Sabi ko sa kanya, bibenta ko yung bangka para mabili yung kotse. O ngayon, ayaw mo na ipabenta. Paano ayaw mo eh, bayad na? Bawiin yung ano. Ay naku, hindi na pwede yan. Hindi pa naman nakalitin. Nakalitin. Asa yung pera, ibalik mo yung pera. Asa yung pera? Sabay. Ano yung bangka oh? Wag na kasi din. Tama mo, ilang tao yan, 20 tao, hindi makaya-kaya. Alam mo, nakapanghinayang kasi ayan yung una namin pundar. O, parang ayaw ko na, parang gusto ko ibalik talaga eh. Ano, balik na yung pera? Ha? Sigurado ka, wala na, nababa na ako. Ibalik na lang. Magano ka, kung ibabalik, ano mo na kagad, kunin mo na yung pera dun. Sige na. Takbay mo na yung pera. Parang kang tanga. Benta hindi, benta hindi. Parang tanga to si Mikmik. Ganun kung bibenta o hindi. Ilan po, baka bawiin po namin na lang. Mata naman kayo kausap yun, boss. Ang layo-layo pa namin, tapos babawain nyo pa yung bangka. Ang takbo na, babawain nyo pa. Ayun na po yung bangka. Nabawi na po namin. Ayun na, yun nga, hindi na namin binidyo yung side nung buyer kasi ayun na nga, mainit na nga ang ulo. Galit na. Na bakit daw ganun? Para daw kami bata, kausap. Eh, siyempre, ito si Mikmik, bata pa talaga to. Hindi alam kung ano yung desisyon niya. Galit siya eh. Ang sabi niya, yung gastos niya, papunta dito, ano niya, pagkain niya dito, expenses niya, pinayaran ko na lang siya ng 30,000 para sa mga expenses niya. Bukod doon sa perang binalik namin 700,000, binigyan ko siya 30,000 para wala na siyang masabi. Yun na po, hindi na po namin na video. Kasi nga, ano na siya, na parang umaano yung dugo niya. Siguro, itong buyer na to, may buyer din, di ba? Kasi parang ayaw niya na talaga ibalik eh. Eh, hindi pa naman namin nagagamit yung pera eh. Hindi pa nagagalaw yung pera eh. Kung ano yung pag-abot niya ng pera nakagoma, ganun pa rin namin yung pagkabalik. Hindi nga namin bili lang. Oh. Ayun na yung bangka. Ngayon, kaya siguro ayaw niya ibalik. Kasi sinabi ko na, ibabalik ko lahat ng gastos niya para wala na siyang masabi pa. Siguro kaya niya ibalik, may buyer siya na mas mataas sa 700K. Baka umasa din. Eh ngayon, Galit na galit na po eh. Nagkainitan na po eh. sinabi ko, pasensya na po. Yung anak ko, iba-iba yung desisyon, iba-iba yung takbo ng utak. Siguro, nabasa niya yung mga comment na mas mahalaga ang bangka kaysa sa kotse. Yung kotse daw, puro gastos lang, gasolina ng gasolina. Yung bangka, pwedeng paghanap buhayan. Habang buhay, pwedeng pagkakitaan. Ngayon, siguro na-realize niya na baka sa pag-ipunan na lang yung pabili ng kotse. Ayun lang, maraming salamat po sa mga nag-advise dahil kung hindi sa inyo, mga advice nyo na maganda, nabenta na namin yung bangka na una naming napuldar sa pagbablog. Maraming salamat po. God bless.